Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Muli ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin mga kapatid. And again, welcome po dito po sa impormasyong pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC CSI. Maraming salamat po sa patuloy po na pag-antabay at pag-abang nitong programa pong ito, and I do believe na ito po'y patuloy na nagiging blessing po para po sa inyo mga kapatid. And this is our week starter show. Napakaganda mga kapatid na tayo po muli ay magsama-sama sa mga bago nating matututunan ngayong umaga pong ito. Alright, hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome po na po ang aking pinakamagandang co-host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po ma'am. Hello. Hello, masayang umaga sa iyo, Doc Julie. Masayang How is umaga. your day today? Fine. Wow, amen, amen. How is your weekend? Ang sarap ng breakfast ko eh. Ay, maya na naman Kaya, sinasabi ko. Ano naman yung mga breakfast natin na yan? Oo, yung mga... What is your breakfast today? 2 eggs. Ay, 2 eggs with? With adobong kangkong. Ay, matindi naman talaga. Is that a fried egg or a boiled egg? Sunny side up. Sunny side up. Wow. And So refreshing. sardines. Sardines Sardines. with kangkong? Yes. Okay. No. No.
Hiwalay. Hiwalay. Hiwalay sila, magkagalit sila. Ay, alright. And Right. tsaka, lumpiang Shanghai. Ganun po ka galante ang Ma'am Melody ngayon. Ay, ganun po ba? Grabe naman. Shoutout mo rin muna, Ma'am Melody Alarba. Hello po. Yan. Ma'am Rochebet. Yes, ang kinagat. Hinagat ng ano? Lamok. Lamok. Yan. Oo. Hello rin kay Sir Alfonso Owera. Salamat Sir Alfonso sa pag-setup niyo po dito. Maraming salamat din kay Ma'am Rochebet na naghanda nitong ano natin na ito. Fruits. Fruits na ito, nag-decorate niyan. Salamat. And also kay Sir Rumir sa pagpe-prepare po nila dito. Maraming salamat. Kay Ma'am, ano ba pangalan ni Taten? Justine, Ma'am. Justine. Justine. Yan, oo. At siyempre, si Ma'am Marivic Vega. oo, at Yes. at siyempre, Yan. Charmaine Bautista. Yan, hello po, Ma'am Charmaine Bautista. Wala yata ang Randy. Kosare? Hindi, Randy Dingding. Oo. Baka nagdyan lang yun. May turo yun, may turo. Okay. Akala yung mama. Ano, may tulo? Ano? Turo, ma'am, turo. Magtuturo kasi yan sa PSS. Okay. Turo. Oo, ayan. Hello po. Hello po, shoutout muna natin. Bago pa kung saan man pumunta ang ating usapin, mga kapatid. Shoutout ko muna Sir Marvin Fernandez. Nanonood po. Yan, hello po, Sir Marvin Fernandez. At kay Ma'am Linda Quinones. Hello po, hello po. Dapat lang manood ka, Marvin. Yan, at ikaw oo. ay graduating. Yes, oo. By the way, abangan po natin ang pagbabalik ni Sir Marvin Fernandez sa kanyang pamilya for the year 2024. Abangan po natin yan. Magkikita-kita po tayo dito. Iimbitahan ko yan dito. Iimbitahan ko yan dito sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Hindi mawawala yan. Oo. Oo. Maghanda ka na ng topic mo. Yan, hindi mawawala yan. Pupunta yan dito sa ating programa para tayo ay samahan dito sa ating Impormasyong Okay. Pangkalusugan. Together with Ma'am Liv Fernandez. Yan, oo. Yan ang Wow, first ever appearance nila sa Impormasyong Pangkalusugan. Actually, sa lahat ng programa, iikot yan. Iikot. Hanggang Yes. Tyro. Yun, oo. Pero ang gusto talaga ni Marvin yung TCS. Oo naman. Sinisigurado ko, hindi mo mawawala yun. Doon yan, na-revive Doon Oo. na gising yan. Doon naligtas yan, Sir Marvin. Nasira ng gospel yan doon sa TCS. Well, anyway, hello po. Shoutout ko lang kay Ma'am Normie Varugis. Hello po, Ma'am Normie. And also kay Ma'am Alma Pasigna-Signa. Hello, Ma'am. Happy watching and enjoy watching. And also kay Ma'am Lydia Fusin. Gusto ko rin batiin ang pinakamagandang may birthday ngayon. Yes! Oo. Sino ba yan? Ma'am Princess Mandeoya. Yan. Hello po, Ma'am Princess Mandeoya. Ayan. Happy birthday. Sana ay mabusog mo kami ng sobra-sobra mamaya. No? Maraming salamat. At alam ko, meron pa nagsi-celebrate ng birthday ngayon. Hindi lang si Ma'am Princess Meron pang isa Sir Jorald Arevalo, hindi Meron yan. Meron kanina punta natin yung may bumabati kanina sa mga alumni. Yan. Alam ko meron talaga nagse-celebrate ngayon ng birthday ito. Ayan. Ito, sabi ko na, nag-celebrate siya ng birthday. Ma'am Princess Mandeoya, happy birthday po, Ma'am Princess. Di ko makita, Ma'am Hindi alam ko meron talaga. Delikado to, bigyan na nga ito ng Hindi, meron talaga may bumabati pa kanina. Patingin mo na lang kung sino man Oo, siya. kung sino man ikaw na nagba-birthday ngayon. Ayaw ka man lang mag-comment. Yan, happy birthday po. Happy birthday. Yan. Jason Casquete. Yan, Ayun! Ang may birthday ngayon, ito sabi ko sa inyo si Lois. Anak po ni Sir Jeder. Happy birthday po, Lois. Yan. Lois, makakatanggap ka ng regalo mula kay Sir Con. Happy birthday po, no? Sabi ko sa inyo, dalawa sila nag-celebrate ng birthday ngayon Hello po, happy birthday, ha? Harold Nuwal! Happy birthday, Sir Harold. Oo. Kilala mo yun, ma'am? Harold Nuwal? Oo, Oo. alam ko hindi
Gumagawa na naman tong si Ay, sabi ko sa inyo nagkapa-shoutout po eh. Anyway, shoutout ko muna itong bagong natin ngayon, nanonood, si Sir Jorald Arevalo. Sir Jorald Samson Arevalo. Ayan. Hello po, Sir Jorald. Yan, oo. Saka Hindi na po ito yung nahack. Ito na po yung tunay na Jorald Arevalo Samson. Yan, oo. Hello po, happy birthday, Sir Jorald. Binabati ko rin ang Hairmate Salon. hairmate sa Hairmate Salon. Sa And lahat po na mga barbers. nagpapaganda dyan, ay hello po, happy viewing po sa Huwag mo inyo. kakalimutan yung barbers. Barbers Salon. Kasi pwede siya sa lalaki. Okay. So, Hairmate and Barber Salon na siya. Wow. Amen, amen. Hello po sa inyo po dyan sa lahat na nanonood. Ma'am Josephine Negado. Hello po, ma'am. At ating Puto Pau Queen. Hello po sa inyo po, ma'am. Ma'am Maylene Cosare ng Rollins Marketplace. Ayan. Good morning po, ma'am. Eto, may bumabate si Sir Larry Birchfield. Right. Hello, sir. My birthday was in September, but I'll accept gifts now. He, he, he. Sabi ni Sir Larry Birchfield. Hello, Sir Larry. Happy birthday, belated happy birthday. From We have the Arkansas? same, yeah. USA. Arkansas. Arkansas. From Arkansas, USA. Hello, sir. Happy watching and keep watching and praying for you, sir. Ayan. All right. And also, Ma'am Nena Dolor. Hello po, Ma'am Nena. Happy watching. And also kay Ma'am Hana Paniergo. Hello Anong po. year na ba si Ma'am Nena? Second year, alam ko. Second year, Ma'am Nena Dolor or first year? Di ko sure. Kita-kits tayo sa Second year, Nena Dolor. Yan. Hello po. Ramos. Yan. Hello din po kay Ma'am Janet De La Cruz. Hello po, ma'am. Happy watching and keep watching po tayo dyan. And also kay Ma'am Sandra Bergancia. Hello po. Happy birthday. Sa dito kay Ma'am Lois. Kay Ma'am Lois. Happy birthday. Ma'am Ah. Linda Quiñones. Good morning, ma'am. Ma'am Hello po. Belia Quiñones. Ma'am Rhea Espiritu. Ma'am Rhea Espiritu, napakasarap ng chili paste po ninyo. Wala na po, ubos na. Napakasarap ng chili paste talaga ni Ma'am Rhea. Talagang, yun talaga ang sinasabing chili paste. Ayan. Sir Jason Casquete, hello po, sir. Happy watching. Natutuwa ako na nakakapakinig ka ngayon. Hello po. And yan. Sa lahat po na nakakasubaybay sa atin ngayon, Ma'am Jeneline Mandioya, hello po, ma'am. At kay Cyril Ampig. Yun. Si Sai, nandito na. Ay, nagising na. Yes. Hello po. Hello po sa inyo pong lahat. Normie Baruge. Yes. Normie Bergiz. Hana Paniergo. Yan, oo. Sabi po dito si Rosana Ragudo from USA. Good morning. Yan. Hello po. Ma'am Rona Juliano. Good Yan. morning. Hello po, Ma'am Rona Juliano. Happy watching and keep watching. Hello po sa inyo po diyan. Si Ma'am Sandra na ano na. Opo, si Ma'am Sandra Fernandez. Ay, Bergancia. Yan. Hello po sa inyo po diyan. Mga yung mga senior citizen. Binabati ko lahat ang mga senior citizen. Hello kayong lahat dyan. At mag-tag lang po kayo at kayo'y manood. At pag-pray natin, baka sumabay na tayo dun sa pag-uwi nila Marvin. Ay, oo. Tama. Sumabay sa... Mag-New Jersey tayo trip. Yeah. New Jersey trip, papauwi pala yun, no? Oo. Yan. Anyway, sino pa? Lahat ng missions. Ayan. Lahat pa ng mga mission churches po natin. Oo, churches. Saka yung mga first lady ng mga mission churches. Ayan. Oo. Mama, wala yata si Marie Chris. Wala mga first lady ng mga missions. Oo. Oo, lalo na ang Ma'am Tang. Busy na naman. Oo, kasi meron kasing PSS, ma'am. Kaya nagtuturo sila, ba sila? nandun kasi sila ngayon. Okay. Oo. Ay, si Sir Larry Birchfield, sabi niya, salamat po kaibigan. Ayan, nagtatagalog pala si Sir Larry Birchfield. Hello, sir. Okay. Ayan. Okay.
Ayan, Batiin alright. na rin natin ang mga audio man. Yeah, hello po sa inyo po. Hello po mga audio man, Sir Relan and also si Sir Romir. Hello sa inyo diyan. Sige, simulan na natin. Ha? Simulan na natin. Sige ma'am, simulan na po natin mga kapatid ang ating talakayin ngayong umaga pong ito. At napaganda po ng ating tatalakayin. It's all about, kasi dapat ngayon po ay dental. No? Dental po dapat ngayon. At ang tawag nito, si Ma'am Lani po dapat ang magdi-discuss ngayon. But again, ay maganda po muna yung pag-uusapan po natin patungkol, sa kadahilanan si Doc Lani po ay meron pong, hindi maganda yung karamdaman ni Doc Lani eh. Oo, hindi maganda ang kanyang karamdaman ngayon. Kaya ako po muna ang magdi-discuss for this morning mga kapatid. And I do believe na ito pong mga tatalakayin po natin ay magiging pagpapala po para po sa inyo. No? Doc Julia, pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa, wait lang. Kailangan pa ba introduce ang speaker? Wait lang. Kapita-pitagan. Oops, sorry. Yan. Medyo nagkaroon lang po ng aberya mga kapatid. 6:45, ano yun? Ayan. Ayan, ito po ang tatalakayin po natin. Walang iba kundi ang first aid. Yan, itutuloy ko po yun kasi dati naudlot po yun di ba? Yung ating tinatalakay patungkol po sa first aid po natin, mga kapatid. At alam ko naman, napakarami po nating matutunghayan at matututunan dito sa ating talakayin patungkol po sa ating first aid. And I do believe na this will help us, Doc Julie, lalong-lalo na sa mga talakayin, no, patungkol po sa first aid. The last time na tinalakay natin, Doc Julie Castro, ay patungkol po dito sa sinasabi po nating Heat stroke. heat stroke. Mga ba may gusto kang ipaalala dyan sa ating mga, ma'am, sa ating mga live audience patungkol po dito sa heat stroke? Ang gusto ko lang masabi sa inyo ay iwasan nyo po ang magkaroon kayo ng heat stroke. Kasi very fatal din po yan pagka hindi natin agad-agad na bigyan lunas. Kaya ibibigay natin ngayon ang bagong, unang lunas pagka tayo ay meron ng heat stroke. Kamukha niyan, nakahihiga natin. Opo. Ipapahinga muna natin. At syempre doon sa medyo malilim na lugar. At doon sa na heat stroke po si Conrad. Anyway, yan, ang unang-unang iano natin, hindi ko mabasa. Bibigyan natin na yung lulusin muna natin yung kanyang damit para magkaroon ng circulation ng air. So, nakalagay dyan, di ba? Hindi ko mabasa. Ano ba yan? Anyway, yun na lang ko. Tapos, depende din kasi to kung anong lugar eh. Saan kang lugar na anuhan ng stroke. Maaring sa field, open field, or sa inyong tahanan, or sa ibang lugar man, kung nandoon yung masyadong init na hindi kakayanin na ng inyong katawan. So, yun nga, unang-una, nyo muna, ilagay nyo siya sa komportabling lugar, either higaan nyo siya, at ilusen nyo ang kanyang blouse o yung kanyang mga pananamit para magkaroon nga ng circulation. At the same time, bigyan natin, kung marami man tao dahil na umano siya na bumaksak siya o nahilo siya, ay bigyan natin siya ng space. Dapat walang mga taong nakapaligid para yung air ay
tuloy-tuloy mag-circulate sa kanya. Kasi ang taong nahi-heat stroke kailangan merong air. At the same time, kailangan niya ng water. Kaya kailangan babasain natin siya ng tubig at kung meron tayo mga gamit na towel or panyo, ilagay po natin para basain at ilagay doon sa mga area na nandyan, dyan sa may ilalim ng kilikili, sa may singit, at the same time dito sa malapit sa leeg or dito sa may batok. At the same time, syempre mataas ang temperature niyan at ang maano natin diyan, hindi siya pinapawisan. Kaya kailangan aanuhin natin siya talaga. Lumabas yung init. Ipa-plus natin yung dry skin. Yun nga, lalagyan natin siya ng mga towel, wet towel. Tapos, yun ang nakalagay pala dyan, yung mga symptoms muna. Siyempre, meron dizziness. At the same time, yung mahihilo siya eh. Tapos, merong headache. Merong mataas na body temperature. At, pero, sabi nga dyan, no sweating. Hindi siya pinapawisan, pero mainit siya. Plus, yung namumula halos ang buong katawan niya dahil nga doon sa init, sa high temperature. At the same time, may rapid, shallow breathing, parang nahihirapan siyang huminga. Rapid, strong pulse, mataas din ang pulso. At the same time, merong nausea or vomiting. So, yan po ang mga signs, mga symptoms na meron heat stroke ang tao. Then, imumove na, yun nga, ang una nating gagawin, imumove natin siya doon sa cool, shady area para hindi na makapahinga siya doon. Then, siyempre, tatawag din tayo ng emergency help. At the same time, ikukul natin ang buong katawan niya by using water. At pag meron din namang electric fan o pamaypay, paypayan natin siya. Tapos, ilulusen natin ang damit niya. Diba? Tanggalin o kaya kung naman ay lalo na yung mga may bitones, no? Iano natin yon. And then, bibigyan din natin siya ng tubig kung makakainom siya. Pero kung naman, i-spray lang natin. Spray lang natin sa muka, sa ulo, at then pupunasan natin yung kanyang mga buong katawan ng towel. Sa armpit, sa neck, at syempre sa groin, yung dito sa singit. Ano na next natin? Basta tatandaan natin yung word na price. Para pagka nandyan na yun talaga, ay yan na yung pwede nating natin ang treatment, no? For soft tissue injuries and closed fracture. Pag talagang bumaksak siya o tapos na ay tatandaan lang natin yung price. Letter P, protect the injury.
Stop using injured limb pad to protect. Huwag niyong gagalawin para huwag lalong lumala. And then, importante rin yung R, which is rest the injury. Then, kailangan natin ng yellow. Ito yung pag bumaksak na, ba't napunta tayo dyan sa ano? Kasi ang mind ko na naka-heat stroke siya. Ito pag bumaksak na to, napilay na yata ito. And then, lalagyan natin ng ice pack. And then, komportable. Ilagay natin siya sa place na komportable siya. And then, apply supportive bandage. Lalo na to ay yung mga napilayan na kasi para bakit tayo napunta? Elevate to reduce swelling. Medyo itataas nyo din para mahinto yung swelling ng paa. Sige. Pasensya na po hindi ko mabasa at the same time. Anyway, basta actually na ano na to kung may katanungan kayo, itanong nyo lang. At syempre yun nga nakalimutan ko yung i-elevate nyo ng konti yung paa niya na ile-level nyo dun sa body para yung pag ng heat tuloy-tuloy siya lalo na pag meron ng mga wet towels. Ano sunod? Usually kasi nakikita ko to sa mga lalo na nung nandun ako sa serbisyo, yung mga sundalo, talagang na sila ng heat stroke, lalo na pag yung nagkakaroon ng paglalakad o lakad, kahit yung kahit yung takbo lang na na rin, nahi-heat stroke. Basta hindi kaya ng katawan. So basta nagkaroon kayo ng mga symptoms na yan na nandyan, dizziness, fainting, head confusion, headache, contusion, high body temperature, no sweating, plus dry skin, rapid shallow breathing, rapid stroke pulse, and nausea or magsusuka. Yan ang mga signs. So ibibigay nyo rin yung treatment na nandyan na sa picture. Kailangan natin siyempre, ang pinakamaano dyan dahil nga heat stroke, kailangan natin ng water. Oo. Tapos kailangan din natin ng clothing, yung mga kasi minsan pag ganyang hindi naman natin masasabi na meron tayong mga towel na ready. Anything na mababasa natin para ma-maintain yung ng tubig, mabasa natin sila, kailangan yon. At the same time, kung nakaano talaga, i-remove natin yung mga excess clothing para magkaroon ng daloy ng circulation ng air sa buong katawan. At the same time, pag may electric, diyan kasi may electric fan. So, makakatulong yan para bumaba ang temperature. Tapos, yun nga, wag nyo, papainumin nyo rin ng water kung makakainom siya. Pero kung hindi pa, wag na. Yeah, tama yan, Doc Julie, kasi napaka-importante na itong tinatalakay natin na to. Lalong-lalo na pagdating po dito sa heat stroke. Kasi nga,
very ano tayo, very prone tayo dito kasi alam naman natin yung klima natin, Doc Julie, di ba? Talagang every now and then ay papalit-palit. Minsan malamig, minsan mainit. Diyan nga sasabi ko sa inyo, yung heat stroke mga kapatid, hindi lang po yan, hindi lamang po yan na ano, kumbaga nakukuha sa init per se, no? Kumbaga, ang pinakakadahilanan po niyan, mga lahat po na nanonood po sa atin, ay ang minsan ang sanhi niya is yung sudden change of weather. Oo, lagay niyo lagi sa isipan niyo yun. Lalong-lalo na pag kayo ay galing sa malamig, like for example, aircon na lugar, and then lalabas kayo sa sobrang init. So, at risk po kayo na mapunta saan? Sa heat stroke. No, at risk po kayo sa ganyan. Kaya kinakailangan ninyo na bantayan yung mga simptomas nito. Like for example, yung dizziness, headache, confusion, di ba? Yung mga ganyan. Nagkakaroon kayo ng high body temperature. Yung high body temperature, mga kapatid, mararamdaman mo yan, Doc Julie, di ba? Parang ang feeling mo, parang sobrang init ng katawan. Yeah, ganyan ang high, Sumisingaw. yan, oo. Kaya nga, ang pinakamalupit pa niyan, mga lahat po na nanonood po sa atin is high body temperature but no sweating. O, yun ang, Oo, di ba? yun ang madali mong matandaan eh. Oo. Malakas, mataas, mainit, pero hindi ka pinapawisan. Oo. Mainit pero parang walang pawis na lumalabas. At higit pa dyan is yung sinasabi na flushed skin. Yung flushed skin po na yan is yung ano yan? Namumula. Yan, namumula. Namumula-mula po. Yan po ang ano. And then, sasamahan mo pa ng rapid, shallow breathing. Ang ibig sabihin yung parang hinihingal. Oo. Tapos mabilis. And then, rapid, strong pulse. Akalain mo yun, Doc Julie, no? Kaya nga papakiramdaman mo yan. Pag pinulsuhan mo ang isang namatay, ang bilis, no? And then, yung sasabi nga ni Doc Julie kanina, nausea and vomiting. Kaya nga, niremind ko to last time, mga live viewers po namin, kasi nga, very prone tayo dito, lalong-lalo na sa jeeps. Diba? Kaya nga, as much as possible, kayo pong mga nasa jeep, wag po tayong gaanong magsiksikan. Oo. Kasi crowded place Crowded place po kasi yan. May kita po ninyo yung mga, ano po na yan, yung mga, ang tawag yung jeepneys po na yan, lalo na pag katirikan ng 12 o'clock, yung uwian ng tanghali, Doc Julie. Ay, grabe po talaga. So, kung meron po kayong mga senior citizen, at meron din po kayong mga bata, mga sanggol na dinadala dito, ay maging careful po tayo. No, maging careful po tayo doon sa heat stroke na sinasabi. Kasi itong heat stroke, walang pinipiling edad po ito. Yan, oo. Mapamatanda, mapabata, pwede kang ma-heat stroke. Yan po ang inyo pong tatandaan, no? Kaya like for example, ay kayo po, nakita nyo po sa jeep na ang laman, ang seating capacity ay 20. Or sabihin natin ang seating capacity ay 15. Pag ginawa ninyong mga, 30, yun po yung dapat na-i-inform nyo na agad si leader. Di ba? Actually, yan ang aking instruction sa aking area, mami. As much as possible talaga. Okay lang sa umaga Okay lang sa umaga na kasi medyo malamig-lamig. Pero pag yung tanghali na oo. Yun talaga nagkakatalo. Kaya kasi, mahirap na magkaroon ng ganito, ma-heat stroke. Naranasan ko yan, yung mga sumasakay sa tren. Talaga naman, lalo na yung papuntang Divisoria. Yeah. Punong-puno yan. Ay, oo po, wala ma'am. na, hindi ka na wala nang space para Yes, malaglag ang yes. Yan talagang anuhan ka na dyan. Talagang ang feeling mo talagang sasabog na ang ulo ma'am. mo. Naalala ko nga dyan, ma'am, yung sa MRT. Oo, MRT Oo, din. pagdating sa MRT talaga. Kaganda na sa MRT, malamig. Malamig kayo sa MRT during that time, yung biyahe ng PNR, wala pang aircon yan dati, ma'am. Kaya matindi talaga ang sagupahan dyan sa PNR dati. Kaya, well, anyway, so, again, kapag meron ganito, anong gagawin na natin? Pag nagkaroon na ng heat stroke, nakita mo, nahimatay. Alright? Hindi agad-agad CPR.
Hindi agad-agad CPR ang kasagutan. Oo. Kaya nga i-assess mo yung area. I-assess mo pag may nahimatay, alright, mainit ba ang panahon? Bigla ba siyang natumba? 'Di ba? Hindi agad-agad CPR yan mga kapatid. Kaya nga napaganda kung hindi nyo alam, again, ang paalala natin dito last time, Doc Julie, 'di ba? Kapag hindi nyo alam ang gagawin ninyo, wag na kayong mangialam. Stay put. Stay put na lang. Stay put na lang and then call for help Ask na. help. Oo. Ask help na lang. Huwag nyo nang papakailaman kung hindi nyo naman po alam ang gagawin po niya. Ask help lagi. No, ask help lagi, Doc Julie. Tumawag. Kaya nga dapat yung mga cellphones ninyo, dapat laging meron niyang emergency hotline. Pero alam ko lahat na ng cellphone ngayon may emergency hotline eh. Tama ba, Doc Julie? Meron, may nakalagay Oo. ng emergency. Alam ko may ganun. Lahat ng SIM card, no? Lahat ng SIM card, pag tinype mo emergency, meron na agad lalabas dyan emergency hotlines. Ibig sabihin yan, sa pagkakaalam ko libre yan. Tama ba ako? Try mo nga ngayon. Try mo nga tumawag ngayon na ambulansya para sa akin. Sakit eh. Oo. Yun. So, dapat ready po yan. Dapat ready yan. So may nakita kayong ganyan, kung hindi nyo alam ang gagawin, alright. So pero kung alam niyo na-assess niyo, alright, heat stroke. Nakita ninyo ganyan. Nakita yung mga symptoms. Oo, nakita niyo itong mga symptoms ito. Ito na yung mga sinasabi ni Doc Julie kanina na gagawin ninyo. Mabilisan po ito, sabi ko nga last time. Hindi ito mabagal na galaw. Lahat ito mabilis. Hanggat maaari, gumawa agad ng solusyon. Kung walang tuwalya, na kinakailangan lagyan yung mga basang damit. Yung damit mo, yung panyo mo, yung medyas mo, basain mo, lagay mo sa niya. Lahat kasi mabilisan eh. Hindi ka na pwede maghanap na, uy, may panyo ka ba? May panyo ka ba? Hindi na, mabilisan po ito. At yung mga mineral water nyo, kailangan naka-ready. Hanggat maaari, mabilis po yan. Then, wisik-wisikan yung mukha, lagyan ng hangin, ilagay sa shady area, no? Para at least maging maayos po yung karamdaman po nila. Yan ang dapat nating gawin pagdating po sa heat stroke. Again, kapag hindi alam ang gagawin, mas maganda tumawag po ng nakakaalam. Alright? Pero ang pinakaunang-una niyong gagawin kapag nandyan po, protektahan niyo po yung tao. Yun na lang siguro kapag wala po kayong pag hindi niyo po alam ang gagawin, protektahan niyo po siya. Huwag niyo pong hahayaan na merong gumalaw. Not unless mag-declare yung gagalaw na, alright, doktor ako, nurse ako, or somewhat, pagbibigay ako ng paunang lunas. Yun po. No? Kaysa naman na may mga mangialam na hindi naman nila rin naman alam yung re-responde nila. Alright? Nakuha niyo po ba yun? Sana nakuha niyo po yan kasi pupunta tayo ng Ramos. 'Di ba? Alam naman natin ang weather doon, mga kapatid. So, kung wala man kami nila Ma'am Eugene, Doc Eugene, nila yung mga ibang nurses, at least mayroon kayong paunang lunas bago kami tawagin. 'Di ba? At least alam niyo na yung mga gagawin po ninyo. Yan. So, ganoon lang gagawin. Lagyan ng mga basang towel yung sa may kilikili, sa may leeg, sa may singit, yan. And also, paypayan, alis sa crowd, ipunta sa shady area. Yan po yung unang gagawin po natin pagdating po sa heat stroke. Alright? And then, next naman natin is yung sinasabi natin kapag nagkaroon ng injury, nagkaroon ng sprain. Ayan, kung kunyari natapilok or somewhat, or hindi maganda yung pagkakatumba. Nadulas. Oo. So, may mga bagay-bagay tayo na unang lunas agad dyan. Ang acronym natin dyan is yung word na price. Yan. The word price. Ano ibig sabihin ng word price? Alright. Mabilisan ulit ito, Doc Julie. Mabilisan ulit ito kasi pag may nakita ka na tapilok, alright, apply price agad. I-apply mo tong price na ito. Anong una mong gagawin? Natapilok si kasama mo. Sobrang high heels niya, no? Natapilok siya sa hagdan. And then ang una mong gagawin is what? Protect the injury. Stop using injured limb pad to protect. Yan ang una niyo pong gagawin. Protektahan yung alin?
yung injured part. Yan. Wag nang itatapak ulit. Yan. Alright? Wag nang itatapak ulit. And then, anong gagawin? Rest the injury. R for rest the injury. And then, next is I. Ice. Apply a wrapped ice pack. Yun. Kaya kinakailangan lagi may ice eh. Doc Julie, di ba? So, ice, apply a wrapped ice pack. Yan po ang gagawin po natin, no? Ang unang lunas agad, ice. Alright? And then, anong gagawin, Doc Julie? C, comfortable support, apply supportive bandage. Right? Ayan na po yan. So, i-compress itong injured part na ito. No? Siguro, pag dumating si Ma'am Leslie dito, papaturo tayo kung paano mag-apply ng bandage. Pag ikaw ay natapilok, paano ba i-apply yung bandage? Sobra bang higpit or Yeah, maluwag? ano ba? Kasi may mga ano yan eh. May mga kapamaraanan yan. May tamang ikot. No, may tamang ikot. Hindi lang yan basta-basta iniikot diyan sa ating mga paa. So pag dumating po si Ma'am Leslie, maganda may tuturo niya po yan sa atin. All right? And then anong gagawin mo next? Elevate to reduce swelling. Yun. I-elevate mo yung paa. I-elevate mo yung paa kapag ikaw ay nagkaroon ng or natapilok or nagkaroon ka ng sprain. Alright? So, again, ang solusyon dito, treatment for soft tissue injuries and closed fractures, mga kapatid, ito yung gagawin natin. Kahit na fracture na buto, ito po yung gagawin po natin, mga kapatid. No? Ito dapat yung mangyari. Protektahan, no? Yung injured part. Wag gagalawin, no? Mahirap kasi kapag minsan yung fracture lang, no, na tawag nito, yung hindi pa yung incomplete fracture, pag ginalaw mo kasi pwede maging complete fracture sa loob. Kapag hindi tama yung pagre-responde natin. Kaya napakahalaga nitong price na ito. Again, protect, rest, ice, and then compress or comfortable support, and then elevate. Yan ang ating gagawin, no? Yan yung acronym for price. Again, ito po yung sa mga natapilok or mga closed fractures po natin. Yan ang dapat nating gagawin. Kaya nga, again, mas maganda na huwag ninyong gagalaw-galawin hanggat maaari, no? Kasi ito po lagi niyo pong tatandaan. Iba yung na-dislocate, iba rin naman yung napunit. Alright? Lagi niyo pong tatandaan yan. Kasi ang dislocate, yun yung pwede nating maibalik. Kasi ibig sabihin ng dislocate, nawala lang doon sa posisyon, sa location, na-dislocate yung buto. Alright? Pero yung punit kasi, pag napunitan ng tissue, pag napunitan ng ligament, ay ibang usapan yun. Iba na yun, malala na yun. Ibang usapan pag napunit kasi. Kahit anong galaw mo doon, kahit anong twist mo doon, napunit siya eh. Oo. Siguro magpapakita ko dito ng video, ma'am, na kung paano nangyayari kapag natapilok. Kasi kahit anong ano mo doon eh, kahit anong balik mo doon, na-overstretch kasi. 'Di ba? Yun yung pinaka-explanation yan. Na-overstretch kasi siya. 'Di ba pag natapilok ka, pag naganon ka, Doc Julie, 'di ba? Ayan, like for example, naganon ka yung paa mo gumanon. 'Di ba? Hindi na-overstretch, hindi siya usually napupunta doon sa ganong klaseng angle. Yung level niya, Oo. hindi na pantay. Ngayon, yung ligament mo na-stretch hanggang napunit yung ligament mo. Pero hindi naman totally na po. Kasi pag totally napunit, iba na yun. Mas malalong matindi yun. So, nagkaroon lang ng damage doon. Na-dislodge. Kaya nga, oo. Pero iba pa rin yun sa dislocate. Alright? Lagi nyo pong tatandaan. Kasi kahit anong ikot, kahit anong mangyari doon, pag na-overstretch yung ating ligament, sinisigurado ko sa inyo, hindi nyo mababalik yun. Kasi nga, punit eh. Napunit talaga siya. Kung anong kinakailangan natin gawin? I-rest.
and then apply ice. Ayan. Pero sir, bakit ganun? Minsan kasi nagtataka sila eh. Nagtataka sila, bakit ganun? Sir, kapag binalik ko, tapos inapak-apak kong ganun, tapos inano ko ulit, parang okay na siya. No? Parang okay na siya. Yes, magiging okay yun. Pero kinabukasan, nako, I'm telling you, bukas ang sakit yan. Maga yan. Bakit? Kasi na-overstretch siya. So ganun po yung nangyayari pagdating po sa mga sprain, pagdating po sa mga tissue injuries. So I hope mga kapatid na nakuha niyo po yung pino-point out po namin dito pagdating po sa first aid. So again, ito po yung mga gagawin po natin pagdating sa heat stroke, napaalalahanan tayo kanina. And then dito naman po sa sprain or sa mga soft tissue damage. Ang acronym is PRICE. Again, protect the injured part, rest the injured part, ice the injured part, compress the injured part, and then elevate the injured part. Alright? So, PRICE. I-apply nyo lagi yan, mga kapatid. Alright? So, I hope, mga kapatid, ay nakuha nyo po yung ating tinatalakay dyan. And I do believe yan po ay magiging blessing po para po sa inyo. Again, first aid po yan. Maging mindful po tayo dyan kasi hindi nyo alam, pwedeng mangyari yan sa inyo pong mga tahanan. Alright? Or hindi nyo alam, may makakasalubong kayo sa mga jeeps, may makakasalubong kayo, maging mindful po tayo dyan, no? At least meron po tayong alam. At syempre, gusto ko rin natin yung nangyari kay Conrad ngayon. Anong first aid na gagawin natin pag Yes. sumakit ang likod nyo? Yes, oo. So again, Tatayo lang kayo. yeah, alright. So again, maraming salamat. Thank you so much, Doc Julie, kanina sa pag-cover sa akin kanina. And alam ko naman na may nakuha kayo dun sa ating tinatalakay. Napakahalaga po ng mga tinatalakay po natin yan. Mahalaga na meron kayong karagdagang kaalaman patungkol dyan sa ating tinatalakay na first aid. Alright, so mamaya mga kapatid, Doc Julie, may gusto ko pa sabihin sa ating mga live viewers? Ako humingi ng paumanhin, Nilipat ni Ponching yung slides. Hindi ko na alam kung ano yun. Pero kailangan basahin na lang. Anyway, napakabuti ng Panginoon dahil naging okay naman si Sir Con at na-i-explain niya naman ng maigi at nagpapasalamat ako dahil dagdag kaalaman na naman po ito eh. Amen, amen. Lalo-lalo na yung heat stroke. Lalo na pupunta tayo ng Ramos, hindi natin alam kung gaano kainit doon. Yes. At maaring may mangyaring ganyan, alam na natin ang more or less meron tayong alam. Yun naman talagang Oo. ilayunin natin. No? At least meron silang kahit kakaunting karagdagang kaalaman. O no? habang naglalakad dun sa bagong kalsada, natapilok. Yeah. Anong gagawin? Yun. Yun ang mga Oo. senaryo na Yes, pwedeng yes. mangyari. Yun lang, maraming salamat at kung meron kayong katanungan, tanong-tanong lang sasagutin po ni Conrad. Amen, amen. Kaya muli maraming salamat mga kapatid. At ay nabot na tayo ng ating oras and I do believe na kayo po ay pinagpala sa mga tinalakay natin ngayong araw po na ito. Mamaya mga kapatid, abangan nyo po yung susunod na programa, ang The Baptist Lunch. Ere po yan. Mamaya-maya lamang po. Invite nyo, mag-imbita po kayo ng mga nanay, tatay, or pamilya, no, na pwede pong makasubaybay po dyan sa ating programa. Napaganda po nung tatalakayin po dyan. We have a special guest, mga kapatid, at alam ko naman ay talagang magiging blessing yan para po sa inyo. Alright? At muli ay maraming salamat po sa lahat na nakaantabay ngayong umaga pong ito. No? At just tune in lang sa ating programang The Baptist Lunch dahil maraming mga natutulungan niyang Baptist Lunch po yan. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The The Baptist Baptist Lunch. Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.